Good morning Pinas. Good night KSA. Hello po Sir Kira. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lynn. Kasalukuyan po akong OFW sa bansang KSA. At medyo matagal na din akong nakikinig sa podcast nyo. Aksidente ko lang na nakita sa Spotify and nagka-interes ako na makinig habang ginagawa ang araw-araw kong gawain. Hindi ko na lang namamalaya na tapos na pala ako sa ginagawa ko at hindi ko rin nararamdaman masyado yung pagod ko. I have my own true horror story po and tungkol ito sa Sigbin at ang biktima niya ay ang anak kong bunso. At ito po ang aking kwentong kababalaghan. Sa Manila ako ipinanganak, bandang Quezon City. Pero sa probinsya ako lumaki at nagkaisip. Kung saan nakamulatan ko habang lumalaki ang mga kwentong kababalaghan na nangyayari sa mga tipikal na probinsya. Ang probinsya ko ay somewhere sa Eastern Samar. Hindi ko na lang babanggitin yung mismong lugar ko for safety purposes na rin. Maliit na probinsya lang siya pero mabubusog ka talaga sa mga kwentong kababalaghan. Kung doon ka lumaki, normal na lang sa'yo na makarinig ng ganong kwento. Pero kung dayo ka lang, kailangan mong mag-ingat dahil marami talagang kababalaghan na nangyayari doon. Anyway, ang haba na ng intro ko. Ito ang kwento ko. Ang mama ko ay taga-Eastern Samar talaga at umuwi kami noon ng probinsya at doon na nga lumaki kasama ng kapatid ko. Habang lumalaki ako, marami akong naririnig at nalalaman tungkol sa mga kababalaghan na nangyayari nga sa paligid namin. At ang pinakapopular doon ay ang mga sigbin. Maraming kwento tungkol dito na kapag nag-alaga ka raw nito ay suswertehin ka sa buhay dahil yon ang kapalit ng pag-aalaga mo sa kanila. Hindi pa ako nakakakita ng sigbin pero aware naman ako sa mga kayang gawin nito, lalo na sa mga batang wala pang masyadong muwang sa mundo. Dahil nasaksihan ko yon habang lumalaki ako sa lugar kung saan laganap ang ganoong bagay. Pero sa amin, normal na lang yon dahil nga nasanay na lang din kami at alam namin ang mga pangontra dito. Ang mama ko ay maraming alam sa mga ganong bagay. Kaya bilang panganay ay marami siyang nakukwento sa akin. Lalo na at may mga anak na ako. Isang normal na gabi lang para sa amin nang mangyari yon. Nanonood lang kami ng palabas sa telebisyon ng gabi na yon. Ni sa hinagap ko, hindi ko akalain na mabibiktima ang anak ko sa ganong paraan. Dahil naglalagay talaga kami ng pangontra sa bahay namin. At maraming ang alam si mama sa mga ganon. Pero nung mga panahon na yon, nagkataon naman na nakalimutan ni mama na maglagay ng pangontra sa may bandang higaan namin. Kapag pinag-uusapan nga pala yung mga ganong bagay, hindi pwede na malakas ang boses kasi sa paniniwala na baka marinig ka ng mga yon. Kaya kapag nagkukwentuhan, halos pabulong na talaga. Medyo maaga pa naman nun. Siguro mga 8:00 pa lang ng gabi. At gising pa ang anak ko nun. Dahil nga pabago-bago naman ang tulog ng mga sanggol na wala pang 1 taon buwan-buwan. Masigla at tumatawa pa siya habang naglalaro kami sa higaan namin. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula ng antukin ang bunso ko. Dahil breastfeed ako sa kanya, kaya madali lang siyang patulugin kapag inaantok na. Pero nagsimula akong magtaka nun kasi habang pinapadede ko siya, umiinit yung bibig niya. Pag ganun kasi hindi normal yon. Ang sigla niya lang nung bago siya antukin. Hindi rin siya yung typical na batang basta na lang iiyak kahit pa may nararamdaman siya. Kaya mas lalo akong nag-alala nun. Hindi pa siya nakakapagsalita obviously. Kaya mahirap hulaan kung ano ba talagang nararamdaman niya.
Dahil nga nagtataka ko, tinawag ko ang mama ko. Sinabi ko sa kanya yung sitwasyon ng anak ko. Nagsimula kaming mangamba lahat sa bahay. Halos yung ibang nagsisimula ng makatulog ay nagising na rin dahil sa nangyayari sa amin. Yung anak ko mas lalong uminit. Isipin mo, bigla na lang siyang lalagnatin ng oras na yon. Bago mangyari yon, masigla pa siya at naglalaro. Sinong hindi mag-aalala? Binigay ni mama sa akin yung anak ko. Karga-karga niya kasi yon. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay at kumuha ng herbal na halamang gamot dun lang sa labas din ng bahay namin. Bale, first aid siya sa kahit anong karamdaman, lalo na kung may kinalaman sa mga elemento. Para siyang dahon ng sibuyas. Pabango siya at maliit lang. Nilamukos ni mama yon. Pinasipsip yung katas sa anak ko at saka inilagay yung dahon sa may bandang pusod niya at saka hinayaan na lang doon. Alam ko kung kailan masama ang pakiramdam ng anak ko, kaya alam kong may mali sa sitwasyon namin nung gabing yon. Nagsimula naming mapansin sa anak ko ay yung labi niya. Parang nagkukulay ubi na kasi at sobrang lamig nung paa niya. Pero hindi pa din siya umiiyak nun. Tahimik lang siya at natutulog habang nakabalot sa pranela niya. Nagsimula na din akong manginig kasi natataranta na din ako nun. Pero pinapakalma ko lang ang sarili ko. Si mama hindi na din mapakali. Nagsabi na ako sa pinsan at kapatid ko na nasa kabilang bahay pa at pati na sa stepfather ko na maghanap na ng tricycle para makapunta kami sa albularyo agad na nasa kabilang barangay lang. Yon ang pinakamalapit sa amin. Kasama ko si mama noon at yung stepfather ko, pinsan at kapatid ko. Nagpunta kami sa albularyo na kakilala ni mama. Nabulabog namin yung matandang nagpapahinga. Pero wala kaming pagpipilian kasi. Wala namang kaso sa mga tambalan o albularyo yung mga ganong eksena. Kasi hindi mo naman talaga malalaman kung kailan ka aatakihin ng mga elemento. At kailangan mo din talagang pumunta kapag nagkagipitan na. Pero bilang respeto, ay humingi na rin kami ng pasensya sa kanya. Nang makaharap na namin yung albularyo, sinabi namin sa kanya yung nangyari. At natakot ako sa sinabi niya. Kasi ang sabi niya, "Nako, nadali ng sigbi ng anak mo. Pinadaan sa hangin at saka kinagat sa may bandang balakang." Nakita ng albularyo yung kagat kung saan banda. Ipinakita niya rin yun sa amin. At may bakas nga ng mga kagat. Maliit lang pero malalim yung kagat. Pinainom niya agad ang anak ko ng langis na may orasyon. May ibinigay siyang pangontra sa anak ko. At may sinabi siya na kailangan naming hanapin na klase ng puno o baging sa bukid. At napakabihirang makita nun. Gagawin daw naming pangontra na isasabit sa anak ko at hindi daw yung pwedeng tanggalin. Sa kabutihang palad naman ay nakakita kami nun. Nakahingi kami sa tiyahin ko. May sinabi pa siya na naging dahilan ng pangamba namin. Na kung hindi daw agad nadala yung anak ko sa kanya, ay baka daw hindi na naagapan yung nangyari. Natakot ako ng husto doon. Kaya ngayon, ang mga anak ko ay may mga biyaw kung tawagin sa amin. Pangontra yon sa mga elemento. Ayaw ko nang maulit-ulit yung nangyari kaya nag-iingat na rin kami ng husto. Lalo na halos mga bata ang pinupunterya ng mga sigbi na yan. Ginagawa nila yon pag gutom sila at walang ibinibigay na pagkain sa kanila yung amo nila. Ang bahay namin ay may isang klase ng halaman na pangontra sa mga elemento. Kailangan lang na hindi siya maubusan ng tubig. Nakapalibot at nakasabit yon sa bawat sulok ng bahay namin. Pagkatapos ng insidente na yon, never na ulit yon.
Ito po ay tunay na nangyayari sa lugar namin. Nasaksihan ko na din ang mga nangyayari sa ibang bata. Yung iba, pamangkin ko pa sa pinsan. Sa mundong ginagalawan natin, hindi lang naman tayong mga tao ang nakatira dito. May ibang mga nilalang na nakakasama din natin. Ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa kanila ay hindi naman masama. Bawat probinsya ay may kanya-kanyang sariling kwento ng kababalaghan. Kapulutan sana ng aral ang aking kwento. Hanggang dito na lang at sana ay mapakinggan ko din itong entry ko sa podcast nyo. Marami pa akong kwento at kung magkakaroon pa ng ibang pagkakataon, sana ay mailahad ko din ito. Maraming salamat at God bless po. Magandang gabi, Boss Kira. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Hans. Laki po ako sa probinsya ng Laguna. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong aswang. Pero noon yon, hanggang sa kami na ni kuya ko na si Kuya King ang nakaranas ng mga bagay na ganyan. Mga bagay na mahirap ipaliwanag. May bagong dayo noon sa bayan namin sa Laguna. Sina Manong Ojek at yung dalawa nitong anak na sina JV at Mariel. Maayos naman sila, Boss Kira. Naging tropa ko pa ngayong anak niyang si JV. Hanggang sa isang araw, mga bandang 10:30 ng gabi, naglalakad ako pa uwi ng bahay namin. Nang mahagip ng mata ko si Manong Ojek. Parang balisa ito na naglalakad ng mabilis. Dahil sa kuryosidad, ay sinundan ko siya ng palihim hanggang sa makarating kami sa isang mapunong lugar. Tapos nagulat ako nang bigla niyang damputin ang isang manok na nakatali at pinagkakagat ito. Sa sobrang pagkabigla ko nun nanakbo ko pa uwi. Mabilis akong nakarating sa bahay. Hingal na hingal ako nun. Hindi ko agad nasabi yun kay mama. Maya-maya pa, dumating si kuya ko. At laking gulat ko kasi may kasama siya. Ipinakilala niya yung girlfriend niya, ang anak ni Mang Ojek, si Mariel. Mas lalo akong kinabahan nun. Kasi kung aswang si Ka Ojek, ibig sabihin may chance na aswang din ang anak nito. Nagmasid-masid na lang ako nun. Dahil wala naman akong magagawa sa sitwasyon na yon. Hanggang isang gabi, habang nagkakape ako sa labas ng bahay namin, may narinig ako na tila may kumalampag sa bubong ng kapitbahay namin, sa bahay nila Aling Pichi. Sa kagustuhan kong malaman kung ano yon, ay agad kong sinilip yung bubungan nila Aling Pichi. Tinignan ko kung ano yung kumakalampag doon. At kitang-kita ko, Boss Kira, si Mariel, hubot-hubad, malangis ang katawan niya at naglalaway at pulang-pula yung mga mata. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Mariel talaga yung nakita ko, Boss Kira. Agad akong sumigaw nun at nagkakatok sa bahay nila Aling Pichi. Tapos nakita kong agad na lumundag pa kabilang bakuran ng aswang na si Mariel. Paglabas ng kapitbahay namin, ay hindi na nila naabutan pa si Mariel. Inakyat ng asawa ni Aling Pichi yung bubungan nila. Pero wala siyang nakitang kung sino man doon. Pero may napansin daw siya sa bubungan nila. May madulas daw na likido na napakabaho. Amoy nabubulok na isda at dumi daw ng baboy. Kinabukasan, naalaman namin na buntis pala yung anak ni Aling Pichi. 4 months na itong buntis nung panahon na yon. At yung araw din na yon, Boss Kira, ay hindi na namin nakita ang pamilya ni Mariel. Ang kuya ko, hindi pa rin makapaniwala sa ikinuwento ko sa kanya. Nagpaka-broken hearted pa si Ungas
At mahal na mahal daw niya si Mariel na aswang naman. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Boss Kira. Kayo na pong bahalang mag-ayos nito. Maraming salamat po kung sakali mang mapili ito. Hi Kira, tawagin niyo na lang po ako sa nickname ko na Eve. Bagong listener niyo lang po ako at pati na ang hobby ko na si Sai. First ever podcast na napakinggan ko ay ang podcast niyo sa Spotify. Last November lang. Mahilig kami ng hobby ko na manood ng mga horror movies at mga scary videos sa YouTube. If pamilyar po kayo sa Nook's Top 5. Kahit na sobrang matatakotin at duwag talaga ako, nerbiyosa at magugulatin. While si Habi malakas manakot at mang-asar naman. Ang hobby ko po ay nakakakita talaga. While ako naman, paramdam lang. Parehas po kaming naniniwala sa mga ghost and other entities. Na hindi lang naman tayong mga tao ang nabubuhay sa mundong ito, Eme. Pero naniniwala po talaga kami. Pasensya na po at napahaba ang intro ko. Simulan na natin. Marami po akong gustong i-share sa inyo. Unahin ko na po muna yung first-hand experience ko nung bata pa ako sa bahay namin sa probinsya. Ako po ay taga Marinduque, isang maliit na isla sa Southern Luzon. Ngunit napakaganda at napakabait ng mga tao. Ngayon po, dito na kami nakatira sa Quezon City. Ang isla po namin ay hindi katulad ng ibang probinsya na develop na. Wala pong mall sa amin hanggang ngayon. Noong bata pa ako, wala pong nightlife sa amin. 5 or 6 p.m. pa lang, madalang ka nang makakita ng tao sa labas. Ang mga tindahan ay maaga rin pong nagsasara. Tunog ng kuliglig na lang ang maririnig nyo sa gabi at wala nang tao sa labas ng mga bahay. Sa bayan namin, maaga din pong nagsasara ang mga establishment kasi wala na din pong public transport sa gabi. Talagang pagsapit po ng gabi, nakamulatan ko na po na sa loob ng bahay lang kami, nanonood ng TV bago matulog. Nasa grade school pa lang po ako noon. Hindi ko na po maalala kung anong grade na ako noon pero ito yung panahon na nauuso pa lang yung cellphone. Pinakasikat noon ay yung Nokia. Bale, single mom po si mama at nag-iisang anak din po ako. Madalas po na lumuluwas sa Maynila ang mama ko. Mahilig din po siyang mag-ampon ng mga pinsan ko bilang nag-iisa nga lang po akong anak. Noong time po na nangyari ito ay nasa Maynila si mama. At ang kasama ko po sa bahay ay pinsan kong lalaki na si Kuya Jay. At ang isa ko pang pinsan na si Ate B. Parehas po silang mas matanda sa akin. Si Kuya Jay ay nasa grade school din po nung time na yon. Samantalang si Ate B naman ay nasa high school na or college na nga ata. Hindi ko na masyadong maalala eh. Yung bahay po namin ay nasa tabing kalsada. Pero sa may likuran po namin ay yung katabing bahay namin na 2 tiyahin at tiyuhin ko po. Bale, describe ko po muna yung bahay namin dahil importante po ito sa kwento ko na to. Ang harapan po ng bahay namin ay gate na mataas na may mga patusok-tusok. Tinry ko pong i-drawing, baka po mas madaling ma-visualize. Pagpasok nyo po sa gate, ay may mga halamang orchids si mama. Tapos may hagdan po paakyat sa terrace namin na may window grills din po. Tapos may gate ulit na grills na bakal na may maliliit na pagitan lang. Yung terrace din po namin ay nakaangat. So parang may storage kami sa ilalim. Bali kung nasa halamanan ka at hindi ka aakyat sa terrace, pwede kang pumunta sa ilalim. Doon po ay mayroong isang pinto na papasok sa second floor ng bahay.
Hindi po ganoon kataas ang second floor ng bahay. Mga ilang steps lang po ng hagdan ang taas nito. Tapos meron po kaming 3 kwarto sa second floor. Kapag galing ka dun sa terrace papasok sa bahay, ang una mo pong makikita o ang bubungad agad sa'yo ay yung altar namin na nasa kabilang dulo sa tabi ng pinto papasok sa pangalawang kwarto. Sa may right side naman po, pagpasok mo galing sa terrace ay hagdan. Tapos sala ng bahay namin. Malaki po ang sakop nun sa bahay. Tapos dining area. So balik po tayo sa kwento ko. Gabi na po yun. At sa sala po kami natutulog na magpipinsan. Dahil nandun po yung TV. At nakahiligan na nga po naming manood ng TV bago matulog. Bale sa folding bed po kami ng Kuya Jay ko natutulog. Tig-isang folding bed po kami. Habang si Ate B naman ay nasa sofa. Sa pagkakatanda ko po noon ay natutulog na kami. Nang bigla kaming maalimpungatan dahil sa ingay sa labas sa may kalsada. Parang may dumadaan na kung anong malaki. Sabi namin, baka mga lalaking nag-inuman lang, mga lasing at pauwi na. Pagkatapos ng ingay na yon, ay biglang may tumahol na aso. Na sa umpisa po ay mahina lang o parang malayo yung pinanggagalingan. Hanggang sa maya-maya lang, parang papalapit ito ng papalapit sa amin at palakas ng palakas. So si Ate B, bilang siya po yung pinakamatanda sa amin, bumangon siya at sumilip sa may bintana na tapat ng halamanan ni Mama. Kita po doon yung kalsada. Nang wala siyang makita, ay umakyat po siya papunta sa terrace. Kasi hindi pa rin po humihinto yung tahol ng aso. Malakas po kasi talaga yung tahol. Pagbukas po ni ate ng pinto, ay bumulaga po sa kanya ang isang malaking itim na aso. Napakalaki po nun. Parang mas malaki pa sa amin. Nagulat po kaming lahat nun. Si Ate B, hindi agad nakareact. Yung aso po ay nasa may pintuan. At ang sabi ni Ate B, parang bigla daw natigilan at napaurong yung aso nung makita yung altar namin. Pero pagkatapos nun ay pumasok din ito sa loob ng bahay. Dire-diretso itong bumaba sa hagdan at tumakbo papunta sa pintuan sa may dirty kitchen namin. Sa dirty kitchen po kasi namin ay may pintuan din palabas ng bahay. Sa may dining area po yon, malapit sa CR namin. Nagkutkot po ng pinto yung aso na parang gusto nitong lumabas ng pinto. Ako naman po ay na-stuck doon sa may sofa namin dahil sa sobrang takot. Tapos si Ate B, parang nanigas po siya doon sa may pintuan sa terrace. Natulala din po dahil sa takot. Habang si Kuya Jay naman ay sinusubukang palabasin yung aso. Pero hindi niya po ito malapitan kasi nga nakakatakot yung aso. Baka bigla po tong manakmal o kung ano man. Nang medyo mahimasmasan kami ni Ate B, ay nagsisigaw po kami at humingi ng tulong. Tinawag namin yung mga tiyuhin namin na kapitbahay lang namin. Nagbabaka sakaling marinig nila kami. Pero sinabayan naman ito ng tahol ng aso. Bumaba na din po si Ate B noon para tulungan si Kuya Jay. Tinataboy po nila yung aso pabalik sa terrace para doon na lang din po palabasin. Nang walang ano-ano daw, ay biglang dumumi yung aso sa may basahan sa tapat ng CR. Tapos kusa na rin itong tumakbo ng mabilis paakyat sa terrace. Hinabol pa ito ng mga pinsan ko, pero pagdating nila, wala na yung aso. Dahil sa nangyari na yon, hindi na po kami nakatulog nung gabing yon dahil na rin sa sobrang takot. Nagising din naman po yung mga tiyuhin at tiyahin namin. Pero wala na yung aso. Kwento na lang ang naabutan nila. Nilinis ni Kuya Jay yung dumi ng aso, habang si Ate B naman, bilang siya po yung pinakamatanda sa amin, kinausap niya yung mga tiyuhin namin. At ito pong malupit.
Nagtataka po kami kung papaanong nakapasok at nakalabas sa terrace namin yung sobrang laking aso na yon. Una, nakasara po at nakalak yung gate namin. Habang yung gate naman papasok ng terrace namin, nakasara din at nakalak. Pangalawa, kung tumalo naman po siya papasok sa garden namin, parang imposible naman po kung normal lang na aso yun. Dahil nga po sobrang taas ng gate namin. At saka patusok-tusok po yung taas nun. Pangatlo, nasabi ko po na may window grills po ang buong terrace namin. Kahit na yung gate sa terrace, may grills din po na bakal na maliliit nga lang po yung pagitan. Na braso lang ng payat na tao o bata ang magkakasya. At sa sobrang laki ng aso na yon, imposible talaga siyang makalusot. Ano, ganun siya ka-flexible? At nung lumabas po ito at hinabol ng mga pinsan ko, parang napakabilis naman itong nawala. Hanggang ngayon po, hindi pa din namin alam kung papaanong nangyari yon. Pero naniniwala po kami na aswang yung aso na yon. Sabi ng mga matatanda sa amin, baka daw po naging insekto din ito. Kaya malaya itong nakapaglabas-pasok sa terrace namin. Naniniwala po ako sa mga aswang at mga manananggal. Dahil naka-experience po talaga ako niyan sa probinsya namin. At dito rin po sa Quezon City. Marami pa po akong ikukwento sa inyo. Next ko po ay yung kwento ng mama ko tungkol po sa aswang noong bata pa ako. Salamat Sir Kira. More power po sa'yo. Gustong gusto po namin ng asawa ko yung podcast mo. Nakakatakot yung mga sound effects. Pero gusto din namin yung mga bloopers sa dulo ng kwento. Kahit paano, nakakabawas ng takot. Hanggang sa muli po. Salamat.